magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-lovers. So ito yung isa sa mga dinala sa atin na repair natin. Problem nito ay napakataas yung voltahe. Yan, kita nyo nasa 300 plus volts yung lumalabas dito. So ibig sabihin nakakasira na to ng gamit. So dito sa 110 nung sinukat natin ang lumabas ay 172. Grabe, ang taas, diba? Dito sa 220 volts na output nung sinukat natin lumabas 343. Talagang sisirain na yung gamit mo nito. So aalamin natin yan kung anong problema nito. Titingnan natin kung bakit ganito to. So pero meron akong idea kung anong problema nito, bakit ganito to, ang taas ng voltahe. Pero titingnan pa rin natin, buksan pa rin natin. Pag ganyan kasi talagang sira yung gamit mo yan pag ganyan. So over voltage na to mga ka-G-lovers. So bali buksan muna natin to, tapos titingnan natin yung loob kung saan yung problema. Ito, nabuksan na natin. Ito yung likod na makikita natin. So, nung tiningnan ko, napansin ko na agad yung problema. Sabi ko na, ito yung problema niyan kadalasan. So, ito sa ilalim, ito yung switching relay niya. Yung drive niya nakatago. Yung magdadrive sa delay, tapos yung sa sa trigger ng relay na to. Nakatago yung board niyan. Ito yung relay natin. Tapos yung drive niya nandun. So ito yung problema natin. Pag tinignan mo yung transformer, parang wala ka masyado makikita. Hindi naman carbonized, diba? Ito yung problema niyan. Yung carbon, tingnan mo, sumagad na doon. Ibig sabihin, stuck up na nga to. Yan. Basta magalaw to na tumama sa mataas na voltahe, tapos huminto siya, talagang ganyan yung problema niya. Talagang mag-high voltage tapos stuck up. So grabe nga, stuck up. So ang gagawin muna natin, tanggalin muna natin to kasi parang nadikit na ng glue, stick glue. Parang uminit yata to. Mataas yata ang wattage ginamit, uminit. Yan, may stick glue doon. Natuno yung glue, stick glue. Dumikit siya dyan, sumobra yung voltage niya. Dyan, uminit siguro. Ang gagawin ko, tanggalin to tapos alisan ko ng glue. So mga ganyan siguro naman. So medyo matigas to, matagal-tagal tong tanggalin. So basta dahan-dahanin na lang natin. So tanggalin ko muna itong mga ka-G-lovers, tapos titingnan natin kung ano mangyayari pag nasit natin to sa tamang Bagong lahat, tanggalin ko muna itong mga tornilyo, tapos ayusin natin para maangat ko kasi yung carbon. Pag hindi natin to tinanggal yung tornilyo, hindi natin maangat yung carbon. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move.
Bali ito na mga ka-J lovers, naangat na natin yung carbon. Kita nyo may lupa na natira sa carbon natin. Yan. Aalisin din natin yan. Ito, natunaw kasi ito, uminit siguro natunaw. Dumikit yung carbon. Kasi, yun nga, tumigas yung glue, stick glue. So, alisan ko lang muna tong glue sa may carbon. Tapos, set natin. Tapos, tingnan natin kung gagana na ba. Yan, kita nyo, yun o, naiwan pa dito. Yan, tanggalin ko lang to. So, ayan na, natanggal na natin. So, nung tinignan natin, free wheel naman. Yan, hindi naman sumasabit na. So, kabit ko lang yung mga connection natin. Tapos, testingin natin. Yan, kabit ko lang yung connection. Tapos, testingin natin. So ito na, plug in na natin, testingin na natin siya. Power on natin tong breaker, umilaw na yung indicator. Tapos push quick start. So kita nyo, gumalaw yung servo motor natin. So ibig sabihin good na to. So, nung pag power on natin, nasa 200 plus na lang. So check pa rin natin ang multimeter. Set natin sa AC range, tingnan natin. So ito yung 110, unahin natin yung sa 110. Nasusukat natin sa 110, 116 goods na tayo dyan. So sa 220, sukat natin ay hindi nyo kikita 200 plus na, ay 232 volts. So ibig sabihin, good na to. Pwede nyo naman babaan, i-calibrate o taasan ng konti dun sa drive. May pihitan doon na parang trimmer, pwede nyo taasan, pwede nyo babaan. Depende sa gusto nyo setting. Pwede 240, pwede 220 lang. So ito nasa gitna lang, 230. So okay na to. Sana meron na naman kayong natutunan sa tutorial natin na to mga ka-J lovers. So pag matigas pala ay pag nag-i-spark yung pag nag-on ka nag-i-spark, babaan mo lang to, may seater to dito. Yang ano na yan, yang may dalawang tornilyo, babaan mo lang yung carbon para tumama umapit masyado. So bali okay na siya. So yan, ito yung sinasabi ko sa inyo, adjustan. Pwede nyo babaan yung carbon para sumabit na masyado, para kumapit. Pag nakikita nyo lang pag inon nyo nag-spark, so pwede nyo yung babaan. So okay na to mga ka-J lovers. Maraming salamat sa inyong lahat sa lagi ng pagsubaybay sa ating channel. So ito mamaya aanuin ko na lang yan, aalisin ko yung konting stick glue. So aalisin na lang natin. So basta yan, adjustin nyo na lang yan pag nakikita nyo lang nag-spark siya. Pero pag hindi naman, okay na yan, tama na yung setting niya. Kasi pag may spark kasi siya, madaling siya magkaroon ng carbon. So kailangan na sakto lang talaga yung hindi siya nag-spark. Kahit medyo mataas yung watts yung rinagin natin. So okay na to. Maraming salamat.